Mga kalapatids, total, kada magtitingin ako ng shoutout, i-compile ko o pagsasama-samahin ko, marami rin ako nakikitang mga messages o mga question. Karamihan mga katanungan, which is pilitin ko masagot sa abot ng aking makakaya. Although, ika nga sa pagkakalapate, napakaraming prinsipyo, marami ring paniniwala. So, minsan nagkakaiba yan. Pero yung sasabihin ko sa inyo, yun yung ginagawa ko sa ibon ko or yun yung paniniwala ko. So, mga kalapatids, umpisahan natin yung mga katanungan. Ito, galing kay, Kamote TV. So, pwede raw ba akong gumawa ng video kung ano yung ginagamit na tubig? Kasi ang concern niya regarding dun sa chlorine. Mga kalapatids, ganito lang. Yung water na may chlorine, parang paminsan inisip ko nakakatulong sa ibon. Kasi yung chlorine, pantanggal yan ng bakterya di ba? So, pag nagpainom ka ng tubig na may chlorine, siguro in any other way, may naitutulong to. Pero, kailan ba natin dapat painumin ang kalapate ng walang chlorine? Pag walang chlorine, pag nagbibigay tayo ng mga vitamins, dapat walang chlorine content yung tubig. So, saan lang manggagaling yung mga tubig na to kung walang chlorine content? Yung mga galing sa MWSS, sa NAWASA, sa mga, yung water utilities, sa mga probinsya, siyempre iba-iba yung pangalan yan. Sigurado po, merong chlorine content to. So, hindi po siya advisable na gamitin kung magbibigay kayo ng mga vitamins sa ibon nyo. Kung nagbibigay din kayo ng mga probiotics. So, saan tayo makakakuha? So, pwede kayong gumamit ng mineral water kasi yung mineral water, tinatanggal nila yung chlorine content niyan. Pero, parang hindi naman pangit tignan. Yung kalapate nyo, mineral, baka kayo, tubig poso. O yung galing sa utility. So, siguro much better, pwede naman nating, yung tinatawag natin na pasingawin yung chlorine content. Lagay nyo to sa mga galon, and stock nyo for 3 days. Then, pwede nyo nang gamitin yun. Mawawala yung chlorine content no kasi sumisingaw din yan. Pwedeng mag-evaporate. So, pwede nyong stock yung tubig na may chlorine. After 3 days, pwede nyong gamitin para doon sa mga kailangan nyo. Maglalagay kayo ng vitamins, maglalagay kayo ng probiotic. Then, pwede rin kayong gumamit yung tubig poso. Be sure lang na yung poso nyo, amuyin nyo. Kasi may mga poso, lalo na sa probinsya, may mga bukal na iniinom pa nga nila. So, pero, syempre, ingat tayo kasi hindi natin alam kung ano yung mga possible na bakterya na meron yan. If possible, pwedeng ipatest yung tubig. Pero ang mahirap doon, gagastos na naman tayo. Umiiwas nga tayo doon sa extra expenses which regards dun sa tubig na ginagamit natin. So i-simplify natin. Pwede kayong gumamit ng mineral water, pwedeng yung mga sa natural water, yun, galing sa poso, sa bukal, mga ganun. Then, pwede rin kayong magpasingaw ng chlorine doon na galing sa NAWASA. Although hindi tayo expert regarding sa tubig, siguro itong mga bagay na to ay makakatulong sa inyo. Then, yung susunod na question is ni Bril Garcia. Ang tinatanong niya, kung baloktot daw yung keel bone, makaka-apekto sa performance, saka kung bakit, ano dahilan kung bakit bumabaloktot yung keel bone. So, minsan naririnig ko, sinasabi ng mga ibang pansier kasi matigas yung pugaran, kasi mali yung nilagay na sapin sa pugaran. Pero yung pagbaloktot ng keel bone, sign yan ng unhealthy birds.
So, kahit nga yung matatanda yung ibon, nakaranas magkasakit, then medyo pumayat siya, makikita nyo, nagkakaroon ng deformities dun sa killbone niya. So, depende to sa pananaw ng mga fancier kung makaka-apekto sa performance. Siyempre, kung medyo baluktot yung killbone mo, yung tinatawag natin na balance ng ibon, siyempre magkakaroon ng konting diferensya. So, it may affect yung performance niya. Diba? So, nasa sa inyo kung gusto nyong ilaro pa yan. Pero usually, yung mga mahigpit na fancier, pag nakita niyang baluktot yung killbone, kinakal na nila to. Pero sa aking pananaw, pansarili ko, ako kasi hindi ako nagja-judge sa ibon before performance. Ang pag-judge ko sa ibon pagkatapos ng karera. So, regarding killbone sa akin, kung lumilipad naman siya ng maayos, nakakasabay siya dun sa kailangan ko na training nila, bibigyan ko siya ng chance. Pero, pag nakita ko na baluktot na nga yung killbone mo, ayaw mo pa lumipad, tapos meron pa akong mga nakitang deformity sa'yo, syempre, ikakalko din yun. So, regarding to sa baluktot na killbone, paano kung gagawin mo naman siyang breeder? Kung gagawin mo siyang breeder, usually, lumalabas na yan dyan kung mga inbreed eh. So, kaya nga laging sabi ko sa inyo, observation tayo lagi. So, baluktot na nga yung killbone ng breeder mo. Pag yung inaanak, ganun din. Although, hindi naman namamana yan. Kaya lang, kung baluktot yung killbone ng breeder mo, ibig sabihin, nagdaan siya na unhealthy o baka hanggang ngayon, unhealthy siya. So, pwede siyang mag-produce ng unhealthy na inakay. So, obserbahan natin. Pero kung inaanak naman niya, maayos, maganda yung katawan, maganda yung outlook ng ibon, walang problema. Pero yun nga, kailangan natin yung observation, kailangan mapagdugtong-duktong natin yan para makita natin kung dapat worth it na i-keep natin yung ibon na may baluktot na killbone. Yung pangatlong katanungan galing kay Patrick Jones Panot. Uy! Panot, hindi pa ako panot, meron pang konti. So, pwede raw bang magpaligo kahit na may itlog? Sa akin kasi mga kalapatid, hindi ko alam kung ang ibig niya sabihin is natural bath. Ano ibig sabihin ng natural bath? Yung lalagyan mo sila ng palanggana at sila kusang maliligo. Or, ibig niya sabihin na ikaw yung kamukha ng ginagawa sa manok na binabasa. Baka ganun yung ibig niya sabihin. Kung natural bath, mga kalapatids, pwede naman kahit may itlog. Kasi yung kalapati natin, kahit may itlog yan, maligo yan, at bumalik sa linilimliman niya, kahit mabasa ng konti kailangan nga nung itlog yung mga itlog na hinahats o yung nililimliman, kailangan niya yung konting moisture. So, hindi rin makaka-apekto yan na naglilimlim na itlog, nabasa yung kalapati nyo, tapos umupo siya, nung basa pa siya. So, hindi yan makaka-apekto dun sa itlog. Wag lang yung itlog, lumubog sa tubig. Ibang usapan na yun. Kasi, ang tawag natin doon, magkakaroon ng problema yung mga pores ng itlog o yung mga butas-butas, maaring mapasukan and maaring mamatay yung inakay sa loob ng itlog. Pero kung natural bath, maliligo yung ibon nyo, kahit both hen and cock, biglang iniwan yung itlog, naligo, then bumalik, walang magiging problema yun, lalo na kung mga second week na yung itlog, malapit na mapisa, or 10 days up. So, siguro medyo delikado, wag nyo na lang gawin, mga first week na lay yung egg, tapos papaliguin nyo. So, pero after 1 week, pwede na silang maligo. Pero ang huwag nyong gagawin, yung kayo yung magpapaligo. Babasain nyo ng basang-basa, baka ayaw nung kalapati nyong maligo. Tapos babasain nyo, tapos lumilimlim siya. So kasi ako, isang taon, nagpapaligo na ako yung magbabasa sa ibon ko. Pag yung naglalagay ako ng gamot doon sa
sa water, sa tubig, para mawala yung mga kuto ng ibon ko. Kasama kasi yan sa cleansing procedure. That is the only time na ako mismo yung nagbabasa ng ibon ko. Other than that, lahat natural eh. Pag nakita kong gusto nila maligo, lalagyan kong palanggana, tatapatan ko ng tubig na mahina yung tulo, naliligo sila. So, yun nga yung kulang pa dun sa bagong loop. Hindi ko pa nalalagyan ng linya ng tubig paakyat. So, yung pagpapaligo ng ibon, hayaan natin sila na natural lang yung paliligo nila. Lagyan lang ng palanggana. And isang beses o 2 beses kayong magpaligo against kuto, yun lang yung time na dapat kayo yung magbasa sa ibon nyo. Then, Leo Monte Alegre. Ilang weeks bago makalipad ang inakay ng malayo o pumitik. So, yung inakay natin, depende yan sa ugali ng ibon natin. Merong mga ibon na agresibo, kahit maigsi pa ang pakpak, talagang lilipad yan. So, it will take siguro, mostly pag healthy yung ibon mga more than 1 month, lilipad yan, pipitik yan. So, yun nga, yung common, meron tayong article, yung lessen yung overfly, hindi pa sila talaga nakakalipad, dapat nakakagala na sila. Then, ma-establish natin yung tambayan nila sa labas ng loop. Yun yung pinaka-perfect way, o yun yung isa sa way na para mabawasan yung overfly natin. Maka-establish tayo ng tambayan ng ibon natin. Na once na pumitik sila, either masyado pa silang bata or medyo matured na sila nung pumitik sila, meron na silang drawing dun sa mind nila kung saan yung tambayan nila. And yun yung lagi nilang hahanapin. And yun yung naka-establish na coordinate sa system ng kalapati nyo para hanapin niya kung mapalayo siya dun sa pagpitik niya. Especially kung mga alaga nyong ibon, aggressive. Especially kung alaga nyong ibon is unrelitar, na pagpitik kasama mo, after 3 days ka babalikan. So, yung kaba mo, 2nd day, 3rd day. Sa 3rd day, siyempre, 3 araw, hindi mo alam kung ano yung possible na mangyaring aksidente sa kanila. So, yung pagpitik ng ibon, natural. Minsan naman, hindi inaasahan, biglang mayroong nakakalipad-lipad na yung ibon nyo, biglang may umakyat na pusa, merong kapitbahay na binato yung bubong nyo, then nagliparang bigla. Yun yung mahirap na mga cases. So, dapat prepare tayo sa lahat ng mga ganitong cases. Pero, yun nga, gaya ng lagi ko rin sinasabi, kung ayaw nyo mawala ibon nyo, huwag nyo pakawalan. Kasi, once na pinakawalan natin, hindi na natin hawak yung pakpak niyan, o hindi naman natin pwede lagyan ng tali yan na pag lumalayo, balik-balik, hindi parang saranggola yung mga ibon natin. Then, The Peter Pers Gaming. Pwede magsakay daw ng kalapate kung naka-personal o kaya naka-comring. So, mga kalapatids, nung araw, pero hanggang ngayon may nakikita pa rin ako. Kasi pag training, wala namang pinipili yan. Kahit na may singsing, kahit walang singsing yung kalapate nyo, pwede nyo isakay yan, pwede kayong mag-training. Although merong mga ibang club na medyo mahigpit sila. Kasi sa other areas, ang concern nila is baka magdala ka ng sakit, may sakit na ibon, parang ganun. Pero sa akin, pananaw ko doon, hindi nyo naman makikita. Kahit na hindi visible na may sakit yung ibon na kinakarga, hindi nyo member, nagkarga. Or kahit ka-member nyo, nagkarga, ang healthy ng ibon, yung pala may epidemya na doon sa loob nila. So, kailangan eventually dapat laging ready yung ibon natin kay may sakit o walang sakit yung kasama. So, yung ibang club nag-iingat, in-expect nila isa-isa, pero useless yung mga cases na yun. Although, siguro, in part makakatulong. Pero, yun nga, gaya ng sabi ko, madalas ina-accept naman kahit ano yung pera na lang pagdating na ng races. So, pagdating ng races, pangkaraniwan na rito sa Manila, wala nang personal ring. So, kung may personal ring, kamukha ko, dati lalagay ako ng personal ring, kinakat ko na yan bago magpatatak ng ibon. So, other clubs, wala namang mga rules against that, pwede rin pa rin siguro. Then,
Kung naka-commercial ring naman yung ibon nyo, karera na, sigurado ang bagsak niya, old bird. So, importante may ring yung ibon nyo. So, yung pagsasakay ng ring, sa description na yan ng club, kung ano yung rules sila regarding that. Then, siguro, sa susunod, marami pang mga tanong tayong masasagot. And eventually, yung iba naman dito, mga na-take up na natin doon sa mga previous na videos natin. So, sana yung mga tanong lang po natin is napag-isipan din natin. Wag na nating itanong yung mga bagay na na-discuss na natin before para makapag-discuss tayo ng ibang bagay na mas importante. So, mga kalapatids, sa mga katanungan nyo, wag po kayong mag-message lang po kayo at pipilitin nating sagutin niyang lahat ng mga katanungan nyo para makatulong din sa mga fancier or sa inyo. Till next video mga kalapatids.